If you aren't grateful for what you have, what make you think you will be happy with more? So, di ba sinasabi nga po na makontento tayo kung anong meron tayo. At may kasabihan din na habang maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Alam niyo ba yung kasabihan na yon? Sinasabi ko na na makontento po tayo kung anong meron tayo. Huwag ho tayong maghangad ng wala sa atin. Kumbaga, pwede naman ho tayong magsumikap para ma-achieve natin kung ano yung mga gusto nating ma-achieve sa buhay, di ho ba? Halimbawa, nagsisipag kayo sa trabaho, nag-iipon kayo para mabili nyo kung ano yung gusto nyo. Pero, di ba, habang wala pa, pansamantala, magtiis muna tayo. Makontento muna tayo kung ano yung meron tayo. At pasasaan ba't makakamtan din natin yung mga tagumpay na gusto nating ma-achieve, yung mga bagay na gusto nating mabili, kumbaga. So, halimbawa, may mga trabaho na tayo, magsikap tayo, mag-ipon tayo, para mabili natin kung ano yung mga gusto nating bilhin, di ho ba? So, ganun lang ho yun. Habang wala pa tayong masyadong maipagmamalaki, edi okay lang ho yun. Hindi naman ho natin kailangan mainggit sa iba, hindi naman ho natin kailangan gumawa ng mga bagay na para lang makuha natin yung mga gusto natin, di ho ba? Kumbaga, magtiwala ho tayo kay Lord. Pasasaan ba't kung talagang para sa atin, ipagkakaloob yan sa atin, di ho ba? Kung halimbawa, taya tayo ng taya sa loto, hindi pa rin tayo pinatatama, patience lang po. Kasi darating din yung araw, makikita ni Lord yung ating consistency, ika nga. Pag nakikita niya tayong talaga naman tayo ipursigidong-pursigido, gustong-gusto nating manalo, di ba? Wala akong nakakatarok na kapangyarihan ng Panginoon. Kung pwede niya tayong biglain, isurprise sa mga bagay na matagal na nating hinihiling, bigla na lang ipagkaloob sa atin, di ba? So, makontento po tayo sa kung anong meron muna tayo sa ngayon. At kung talagang porsigido tayo makamta ng mga bagay na yan, ng mga gusto nating mabili, gusto nating marating, gusto nating ma-achieve, di ba? Patience lang po. At magsumikap lang po tayo, patuloy lang po tayong mangarap, dahil hindi naman po masamang mangarap. Ika nga, kung mangangarap ka, lakihan mo na, di ba? Mas malaki, mas maganda yung nyo, magiging porsigido tayo, magiging masikap tayo, mas magiging masipag tayo, di ho ba? At napakaganda hong gawin nating habit yung patience natin ay nandyan lagi, hindi tayo naiinip, hindi tayo nagpapaka-stress na makuha agad yung gusto natin. Diba? Sabi nga, nasa tao ang pagbabalak, pero nasa Diyos ang pagpapatupad. Kahit anong sipag natin, kahit anong nais natin, pag hindi pa ipagkakaloob ni Lord sa atin, hindi rin natin makukuha yan. Kaya sa bawat pangarap natin, sa bawat pagsusumikap natin, lagi natin sasamahan ng panalangin. Kasi lagi hindi ko tayo pwede na hindi natin kasama si Lord sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, di ho ba? Lagi natin siyang isama sa ating kumbaga, lagi natin siyang unahin, ating hilingin sa Kanya na kung ano man yung ating mga hinihiling, ay tulungan niya tayo na makamta natin, di ho ba? Napakasarap po sa pakiramdam na lagi natin kasama ang presensya ng Panginoon para lagi tayong, kumbaga, inspired, ika nga, sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Maging sa ating kalusugan, siyempre, kung gusto nating gumaling, pag tayo may mga nararamdaman, ano ba ang dapat nating gawin? Magdasal po tayo, hilingin natin kay Lord na tayo ay tulungan niya. At siyempre, aaksyonan din natin kung kinakailangan tayo iminom ng gamot, diba? Kung herbal man yan o synthetic medicine man yan, kung tayo hihingi ng magpapacheck up tayo, malalaman natin. Ganun lang po, kumbaga kaya ang nasa Diyos ang awa at nasa atin ang gawa. Kaya gawin lang ho natin ang dapat. So yun lang po guys. Marami pong salamat. Have a nice day at ingat-ingat po tayo. God bless. I love you all.